Hi guys! So for this video, bumili ako ng baboy. So alam naman natin na sobrang mura ngayong season ang baboy. Sobrang mura dahil merong sakit na hindi naman dito sa Pinas, sa ibang lugar. Actually, yung sakit ng baboy hindi nag-start dito sa Pinas, nag-start po yan sa ibang bansa. Kaya nga, pinagbawal nila ang mag-import, okay, and export ng mga baboy. Pero sa kalaunan, yung mga hayop natin dito sa Pinas, kagaya ng baboy, is apektado na rin dahil meron na rin sakit sa ibang lugar. Kaya kahit dito sa amin sa probinsya, kahit wala yung sakit ang baboy, is apektado talaga, especially sa pagbenta, sa pricing. So, sobrang mura yung baboy ngayon. Kadalasan yung iba is kinatay na lang nila at saka ebebenta. Ang nangyari, dahil mura yung mga biik pa lang, is bumili ako ng isa. Yung purpose ko is hindi pang ihaw. Last year, nagbili ako pang ihaw, mga 1.5 yun. So, yung presyo dito ng biik, before or last year is more than 3,000 yung isa or 2,000. But this time, makabili ka na ng 1,000. So, yesterday, yung nabili ko ito yon and naghalaga siya ng 1,200. So, yung price niya is 1,500 and nakuha ko siya sa 1,200. Kaya naisipan kong bumili ng baboy. Baka naman, pagdating ng November to December, baka medyo okay na yung baboy. Kaya ayan, nag-ready ako ng isa. And then yung husband ko, balak pa niya bumili ng dalawa. So, ang mayari, tatlo na yung aming biik. So, wala, nag-try lang kami. Baka sakali, and the next month, medyo maging okay na yung sakit ng baboy and baka magmahal na ulit yung presyo. This year kasi, yung aming pananim na tubo is sobrang hindi na namin alam kung kami po ay makapag-income pa. Dahil ano siya, merong sakit yung tubo. Yung tubo, merong mga animals, merong mga sapat na kumakain. Merong mga insekto na kumakain sa kanilang dahon, sa puno ng tubo. So, once nakadikit yung insekto, is talaga yung tubo mamamatay. And yung tubo namin dito, sa mama ko, kapatid ko, lahat na sa mga kapitbahay namin, is talagang nandyan na yung sakit ng tubo. Yung mga insect na kumakain ng dahon, at talagang uubusin nila hanggang mamatay, magyayelo yung tubo. So, ang nangyari is, hindi ko na alam kung anong dapat gawin. Hindi ko na alam kung makapag-income pa ba ako this year. Kaya, yung mga possible way na pwede akong makapag-income is nagsubok ako. Kagaya ng pagbili ng baboy na biik dahil nga mura pa ngayon. So, in terms naman sa aming buy and sell, yung husband ko nag-extra ng buy and sell na motorcycle. Ngayon, medyo hindi na masyado yung mabenta kasi nga yung group o yung page na pinagbentahan namin is nasuspended. So, yung page na yan is nag-join na kami, hindi naman kami ang may-ari, and so, per dami ng mga members, so, nagka-violation, and then, nasuspended in 1 month. So, para sa amin, na dyan kami kumukuha ng source of income minsan, like, makabenta kami twice a week. So, sayang naman, sayang naman. So, makabenta kami twice a week, maka-income kami more than 5,000 sa dalawang motor. Pero, this time, parang malabo na dahil yung buy and sell na page na yun is nagko-close or temporary ano siya, suspended. Kaya hindi ko na alam kung anong dapat gawin. Meron naman kaming tubo and in the future makakatulong din sa amin, pero ngayon meron ng mga insect na kumakain sa kanila. Hindi naman pwede magtanim ako ng mais dahil yung mais naman hindi naman kaya namin kainin lahat yun, di ba? So pag kamote, okay pa. Kaya pa dahil yung kamote is mabebenta namin yan. Pero yung focus ko ngayon is yung baboy lang muna, mag-alaga ng baboy. At saka mag-observe ng aming sugarcane yung tubo. Pag once sila lahat kinain ng mga insect, kaya hindi na kami magpatuloy sa paglagay ng fertilizer. Yung half ng aming tubo is nalagyan ko ng fertilizer, yung half hindi pa. Baboy na lang ako kumapit. Yung ginawa namin is pagsusugal na lang. Wala, hindi namin alam mo kung anong future, matalo ba kami o manalo. As long as nag-try kami, then sinubukan namin. Dahil wala namang ibang paraan. Kaya balak ng husband ko bumili pa ng dalawang baboy para meron kami tatlong biik. So ito pala yung baboy na nabili ko. So sa parking area ko siya nilagay at ngayon kailangan ko siyang i-pull out dito dahil yung husband ko is magagalit talaga. So sa labas ko siya ilagay, dito ko siya ilalagay oh. Kasi ho, nagbubungkal siya ng lupa. Ayan, magawa at tayo dito ng ano, ganito. So, muna akong baboy. Ang iya nga pagkaon kay kamuti. So, dako kay siya kamutihan. So, muna akong mga kamuti nga ready para sa baboy. So, naara ni sa kong kilid sa balay. Ayan. So, kamutihan ko na siya. And then, ang akong baboy kay tuwara.
So ito, hindi to bagong lutas, kumbaga malaki na ito compare sa bagong lutas na baboy. So ngayon, sobrang mura ng baboy dahil nga merong sakit. So sa ibang lugar po iyan, dito sa amin healthy naman yung baboy. Kaya kaya bumili ako ng isa para ibenta lang naman, palalakihin at saka ibenta. Lagay ko na siya sa labas. Andiyan na sa labas. Kasi ayan oh, dito siya oh. Yung lupa is ano niya, binungkal niya yung lupa. So ayan yung aking baboy, nasa labas na siya. Ayan. So itong mga kamote ko, pagkain ito ng aking baboy. So dyan ko itatali yung baboy. So ito yung mga pagkain niya, mga kamote po ito. At kung merong magkaunod man, so pwede pa namin kainin. Pero sa tingin ko parang hindi nito magkaunod.